How to study the Bible. So, kung paano i-study ang Bible, kinakailangan talaga na meron tayong ipe-prepare. Kinakailangan meron tayong na-prepare na mga gamit. So, kung mag-aaral tayo ng Bible, mga kapatid, kinakailangan meron kang Bible. Diba? Mahirap na mag-aaral ka ng Bible, wala kang Bible. Pag-aaralan mo yung Biblia, wala ka naman Biblia. Diba? Mahirap naman yon. Kaya unang-una lahat sa mga kapatid, kung mag-aaral ka ng Biblia, mga kapatid, dapat meron kang sariling Bible. Pangalawa, ay meron kang yung Bible mo, kinakailangan na nauunawaan mo yung nakasulat. Hello? Mahirap naman yung Bible mo Latin o kaya Greek. Hindi mo nauunawaan yung nakasulat doon. So yung modern, mga kapatid, yung tinatawag na kung naunawaan mo English, King James Version, kung naunawaan mo ay Tagalog, Tagalog Bible, kung ang naunawaan mo ay Bisaya, Bisaya Bible, kung naunawaan mo ay Ilocano, Ilocano Bible. Di ba? At kung meron ka ng mga ganun, mga kapatid, sa sarili mong wika, pwede ka nang gumamit ng hindi mo naunawang salita na Biblia. Di ba? Parang ganun, mga kapatid. Pwede mo na siyang i-translate, parang ganun, mga kapatid. Pero much better pa rin po yung naunawaan mo ang Bible. Pangatlo, sunod dito, mga kapatid, ay kinakailangan din po natin na magkaroon din tayo ng concordance. At isa pa, mga kapatid, isa sa pinakakailangan ay kinakailangan magkaroon ka rin ng magandang notebook. No? Na pagtitik nutan mo, mga kapatid, ang memory verse. O kaya, kung may mga tanong ka, ano kayong ibig sabihin nito, pwede mo i-take-note doon at itanong. Pwede sa iyong pastor, pwede sa mga elder, pwede sa nagsulwin sa'yo, kung anong ibig sabihin noon, mga kapatid. Di ba? So, next, mga kapatid, sabi dito, kinakailangan naman na ikaw na mag-aaral ng Bible ay spiritually ready ka naman, no? So, kinakailangan dito, mga kapatid, na meron ka talagang pananampalataya sa Biblia, na ito ay salita ng Diyos. Mahirap na pag-aaralan mo ang Biblia, ay hindi ka naman nananampalataya sa Biblia, hindi mo mauunawaan yung nakasulat dito. Diba? Parang ganito lang yan pag-aaralan mo yung Quran, hindi ka naman nananampalataya sa kanila, o hindi naman kayo pareha sa pananampalataya, hindi mo maunawaan yung nakasulat doon sa Quran. At ganoon din ang mga Muslim. Hindi naman sila nananampalataya sa Biblia, na ito ay salita ng Diyos, paano sila maniniwala sa nakasulat sa Biblia? Di ba? Conflict. So parang ganoon siya, mga kapatid. Pero kung pag-aaralan mo naman sila, mga kapatid, parang ano lang yan. Kung sakasakali, pag-aaralan mo yung Quran, hindi ka talaga maniniwala sa lahat na nakasulat doon. Kasi nga, complex sa iyong pananampalataya. Pero pwede mo siyang basahin. Hanggang basa lang. Pero hindi mo talaga mapapalalim ang pananampalataya mo doon. Vice versa yun, mga kapatid. Maliban na lang, kung yung Muslim makonvert sa atin, may share natin maigi, mga kapatid, dahil mananampalataya na siya. Parang ganun lang, mga kapatid. No? Vice versa lang. Pero pansin ko, mga kapatid, ang mga Muslim na nako-convert sa Christian, nagiging faithful sila. Faithful talaga na Christian din sila. Magiging faithful na Christian sila Kasi marami ako nakilala doon sa Manila, mga kapatid, na dati silang Muslim at ngayon ay mananampalataya na Kristiyano. At kung papakinggan mo ang kanilang mga binibigkas, talagang ma-inspire ka sa kanilang mga salita. At may nakilala naman ako, mga kapatid, na Christian na naging Muslim, pero hindi sila faithful na Muslim. Hindi sila faithful na Islam. Bakit? Ang dahilan ng isang nakilala ko, mga kapatid, napilitan daw silang mag-Islam. Hello? No, nakukuha niyo ba yung ibig ko sabihin, mga kapatid? Napilitan daw. Tinanong ko siya, paano ka napilitan? Nagtatrabaho pala siya doon sa Saudi, mga kapatid. Doon sa UAE, doon sa mga kapatid. Nahuli silang
nag-church service. Ngayon mga kawad, ikukulong daw sila o kaya papadeport o kaya papapugutan ng ulo. Pinapipili daw sila eh. Pinapipili. Ang sabi daw nung Islam leader na yon ay kinakailangan daw nila magpa-convert sa Muslim kung gusto nila ang manatili na buhay. Hello? So napilitan. Kaya sabi ko, iba ang way ng converting nila sa way ng converting sa atin. Sa atin, pinapaunawa natin yung salita ng Diyos. Sa kanila, ipinipilit nilang unawain natin yung salita yung Quran. Parang gano'n mga kapatid. So, kaya pala dumadami ang Muslim mga kapatid dahil sa ganong strategy. Kaya kung titignan natin mga kapatid, kaya walang nagiging faithful na Christian na nagiging Muslim. Dahil karamihan na Christian na nagiging Muslim sa pilitan. Pero Muslim na nagiging Christian hindi po sa pilitan. No? Talagang ibinabahagi natin yung katotohanan ng salita ng Diyos sa Biblia. So yan po yung kagandahan pag tayo po ay nag-i-study ng Bible. Di ba? Kung talagang pagbibigyan natin, pagtutuunan natin ang pansin ng Biblia.